Lahat ng tao ay naghahangad ng masaganang buhay. Siyempre hindi lahat nasusunod ang kanilang kahilingan. Mayroong ipinanganak sa mayaman, mayroon ding ipinanganak sa mahirap. Isa si Cassandra sa ipinanganak bilang isang mahirap. Kung ilalarawan mo ang kahirapan na dinadanas nila, ito ay isang kahig at isang tuka lamang. Kumbaga, sa isang araw, isang beses lamang silang makakain. Elementarya pa lamang palagi nang natutokso si Cassandra sapagkat wala siyang maayos na damit na nasusuot. Tiniis iyon ng dalaga hanggang sa maging senior high school siya. Akala niya makakatakas na siya sa mga panlalait ng tao, ngunit hindi pa pala. Hi, poor girl. Pakiabot nga ng milk tea ko. Utos ni Philaine sa kanya. Tumangaw naman siya at nakayukong kinuha ang milk tea ng babae sa table nito. Nang ibibigay niya na sana, bigla naman siyang pinatid ni Janine na siyang ikinatumba niya at hindi sadyang natapon ang bitbit na milk tea. Ano ba? Tatanga-tanga ka talaga. Sigaw ni Philaine nang makitang natapon ng dalaga ang milk tea niya. Sorry po. Nauutal na paghingi ni Cassandra ng pasyensya. Anong sorry ha? Bayaran mo yan. Sigaw ulit ni Philaine sa kanya. Wala akong pambayad. Utal-utal niyang sagot. Siyempre dahil isa ka lamang mahirap na walang alam. Mahirap na halos hindi makakain sa isang araw. Dapat sa inyo dinidispatcha eh. Kayo ang malaking problema sa Pilipinas. Halos madurog ang puso ni Cassandra sa masasakit na salita ni Philaine. Unti-unting tumulo ang luha niya at kaagad tumakbo palabas ng classroom. Dinala siya ng kanyang mga paa sa garden ng school, kung saan ang paborito niyang tambayan tuwing break time. Ang garden na ito ay malawak at may mababangong amoy naggaling sa iba't ibang uri ng mga bulaklak. Mayroon din itong katabi na kakahuyan kung saan bawal pumasok ang mga estudyante dahil masyadong delikado. Hindi pinalagyan ng school ng pader na ito dahil sa hindi malamang dahilan. Tanging karatula lamang ang nilagay nila doon. Wala rin namang mga estudyante ang pumasok sa tinatawag na Angel's Forest dahil sa kumakalat na mga engkanto raw ang nakatira sa nasabing kagubatan. Ang sakit-sakit nila magsalita sa mahihirap na tulad ko. Wika sa sarili at pinunasan ang mga luhang kanina pa tumutulo. Shhh! Napasingot siya sa hangin nang marinig ang pagpaswit. Palingalinga siya sa loob ng garden kung saan nanggagaling ang tunog na iyon. Class hours ngayon, kaya sigurado siyang siya lang ang estudyanteng nasa labas at wala ng iba. Shhh! Kaagad niyang sinundan ang tunog at tumama ang mata niya sa kagubatan. Pinakinggan niya ulit ang pagsitsit at hindi siya nagkakamali. Doon nga nang gagaling ito. Tumayo siya sa kinauupuan at hindi nagdalawang isip na pumasok sa Angel's Forest. Wala rin naman siyang kinakatakutan na panganib dahil gusto niya na nga na maglaho rito sa mundo. Kaya siguro papapadaliin na lang niya. Mga ilang minuto siyang naglakad hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa isang malaking puno. Nawala na rin ang sitsit ng sitsit kanina. Nakatayo siya at tiningala ang malaki at matabang puno. Hindi ito normal na mga punong katulad sa mga nakikita niya. Maganda ba ang bahay ko?
Napatili si Cassandra nang may biglang nagsalita sa likuran niya. Nilingon niya ito. Isang gwapo at matipunong lalaki ang tumambad sa kanya. Walang emosyong itong nakatingin sa kanya at tila sinusuri siya. Bahay? Nauutal na tanong niya at tinuro ang malaking puno. Hindi, maikling sagot ng lalaki. Hindi na nagtanong si Cassandra at umubo na lang para hindi mautal kapag tinanong siya ng lalaki. Ilang minutong tumahimik bago siya nagtanong ulit. Nakakahiya kasi kung magtitigan lang sila. Bakit ka nandito? Di ba pinagbabawal ng school na pumunta ang mga estudyante rito? Takang tanong ni Cassandra. Dapat tinatanong mo sa sarili mo yan. Napaiwas ng tingin si Cassandra at ngumiti-ngiti dahil sa hiya. Oo nga pala, dapat sa sarili niya iyon tinatanong. At ang lalaking ito, hindi naman mukhang estudyante. Ano nga bang ginagawa mo rito? Delikado ang mga nilalang sa lugar na ito. Wika ng lalaki. Tumikim muna si Cassandra bago sinagot ang tanong nito. Nasa garden kasi ako kanina. Tapos may sumitsit sa akin kaya sinundan ko ito. Tapos dito pala sa malaking puno na to nang gagaling. Paliwanag ng dalaga. Hindi ka ba natatakot? Natawa na lamang si Cassandra sa tanong nito. Bakit naman ako matatakot? Gusto ko na ngang madaliin itong buhay ko eh. Ayoko na rito sa mundo. Gusto ko nang magpahinga. Nakangiting sagot ni Cassandra at umupo sa mga nagsisilakihang ugat ng puno. Ayos ka lang ba? Tanong ulit ng lalaki. Tumingin si Cassandra bago ngumiti upang ipakita rito na ayos lamang siya. Alam kong hindi ka ayos. Malungkot ang mga mata mo. Ha? Hindi mo matatago sa malawak ng ngiti ang kalungkutan dahil nagsasalita ang mga mata mo. Natawa naman si Cassandra dahil sa sinabi nito. Ngunit tumahimik ulit siya dahil pansin niyang hindi natawa ang lalaki at sobrang seryoso ang aura nito. Umupo ang lalaki sa tabi niya at tumingala sa puno. Hindi ka ba natatakot sa mga engkanto na sinasabi nila rito? Tanong nito. Hindi naman. Maikling sagot ni Cassandra. Bakit naman? Hindi naman sila totoo. Mga myths at legends lang yan. Gawa-gawa lang. Sagot ni Cassandra at tumayo at saka pinagpag ang skirt na suot. Mauna na ako ha. Baka mahuli ako ng mga staff ng school dito. Mapunta pa ako sa detention office. Pagpapaalam niya sa lalaki. Anong pangalan mo? Natigilan si Cassandra sa paglalakad dahil sa tanong nito. Cassandra, sagot niya at nilingon ang lalaki tsaka nginitian. Ikaw? Ako si Marvin. Tawagin mo kong Marvin. Okay Marvin, alis na ako ha. Bukas na lang ulit. Pupunta ka ulit dito. Tumango ang dalaga bago tuluyang umalis. Sinisigurado niya munang walang tao ang makakakita sa kanya na nanggagaling siya sa Angel's Forest bago tuluyang lumabas. Uwian na nang umakyat si Cassandra sa classroom. Sinadya niya talagang magkating dahil nahihiya siyang magpakita sa mga guro niya.
na madumi ang uniform na suot niya dahil sa milk tea. Pagpasok niya, tanging si Kiko na lang ang natira. Ito ang presidente ng kanilang klase. Mabait ito at matulungin. "Oh, saan ka galing?" tanong ng binata sa kanya. "Sa garden. Nilabas lang lahat ng sama ng loob ko," sagot ni Cassandra. Okay. Una na ako ha. Mag-iingat ka." Kaagad na isinukbit ni Kiko ang bag at lumabas na ng classroom. Kinuha niya na rin ang lumang bag at bumuntong hininga na lumabas na rin ang classroom. Pagka-uwi niya, nadatna na naman niya ang mga magulang niya na nag-aaway. Kaya imbis na umuwi ay tumungo na lamang siya sa kanyang lolo. Kilalang albularyo ang kanyang lolo Nero. Magaling ito at marami ng napagaling na mga tao. Hindi tumatanggap ng bayad ang matanda dahil tulong ang kanyang ginagawa. At wala sa bokabularyo nilang mga albularyo na magpabayad sa mga taong nagpapagamat. Naniniwala kasi sila na binigay ito ng Diyos upang sila ay makatulong at hindi gawing negosyo ang panggagamot. Pero kung may magpupumilit na mag-abot ng bayad, walang magagawa ang matanda kundi ang tanggapin. Yun naman ay mga mayayaman na dumayo pa sa bahay nila para magpagamot. "O apo, napadalaw ka. Kumain ka na ba?" tanong ng kanyang lolo. "Hindi pa polo eh." "Nag-aaway na naman ba ang mga magulang mo?" Tumango-tango naman si Cassandra. Kaya ngumiti ang matanda at inayang kumain ang apo sa loob. Habang kumakain, biglang natanong ni Cassandra ang tungkol sa mga engkanto. Natigil naman ang matanda sa pagsasandok ng pagkain dahil sa tanong ng kanyang apo. Mupo siya sa harap nito at inilapag muna saglit ang kaldero at saka nagsandok. "Apo, totoo ang mga engkanto." "Di ba lo, mga kwentong bayan lang sila, mga gawa-gawa lang." "Nako, hindi apo. Apo naman, albularyo itong lolo mo. Kaya alam kong totoo ang mga engkanto." Hindi na lamang umimik ang dalagita at kumain na rin. Ang mga engkanto o lamang lupa ay pinapaniwalaang may angking kakayahang naiiba sa mga ordinaryong nilalang gaya ng tao o hayop. May iba't ibang uri ng engkanto. Nangunguna rito ang mahumanay, isang magandang lalaking engkantado na may puting mga balat at mahabang itim na buhok. Amoy matatamis na bulaklak ang mahumanay. Kumukuha sila ng babaeng kanilang napupusuan upang dalhin sa kanilang mundo o daigdig. Nag-aanyo silang tao na gwapo o di kaya ay pangit upang subukin ang kabaitan ng babaeng kanilang napupusuan. Gagantimpalaan nila ito kapag mabait ang babae kahit nag-anyong pangit sila. Pangalawa, ang talamanhig. Mga babaeng engkantada na may mga mapuputlang balat. Magaganda ang mga ito at mahabang itim na buhok. Matutulis na hugis dahon na tenga. Sila ay umaakit ng binatang mortal. Ayaw ng mga mahumanay ang amoy ng mga talamanhig. Dugtong ng matanda. Marami pang uri ng mga engkanto katulad ng tamawo. Isang malumang engkanto na tila'y anak ng araw. Dalakit noon, masamang uri ng engkanto. May mapuputi rin silang balat, itim na buhok at magagandang mukha. Inaakit nila ang babaeng mortal upang gawing asawa o di kaya ay alipin. Babaeng dalakit noon ang magagandang engkanto na may ginintuang kayumanggi balat. Inaakit nila ang mga lalaking binata gamit ang kanilang ganda. Aalukin nila ito ng itim na kanin
Kapag kinain ito ng binata, hindi na siya makakaalis sa dimensyon ng mga engkanto. May mga taong lipod, mga masamang maligno, na kung magpapakita ay mga itim na anino o taong itim. Ang huli ay lambana. Ang huli ay mga lambana. Isang mga maliliit na nilalang na may pakpak na tutube o paro-paro. Pero ito ay isang magandang mga diwata. Mababait ang mga ito at kaya kang gabayan. Kinakaibigan lang nila ang mga tao na mga bababait at mapagkakatiwalaan. Binibigyan nila ito ng swerte o mga babala sa buhay katulad ng mga sakuna o ano pa. Pero kapag nag-anyo na sila ng totoo nilang kaanyuan, ito ay mga magaganda na babae. Mahabang paliwanag ni Lolo Nero. Hindi alam ni Cassandra kung maniniwala ba siya o hindi. Tinapos niya na lamang ang pagkain at naisipang umuwi na. May mga assignments pa siyang dapat tapusin na hindi niya napasa kanina dahil sa nangyari. Pag-uwi nila sa kanila, tulog na pareho ang kanyang mga magulang at 3 mga kapatid. Napabuntong hininga na lamang si Cassandra bago binaba ang kanyang bag at saka nagbihis. Pagkatapos siyang magbihis ay gumawa na kaagad siya ng assignment. Sa labas siya ng bahay gumawa dahil walang ilaw sa munting barong-barong nila. Tanging poste lamang ang nagbibigay ng liwanag sa kanya upang matapos ang mga assignments. Napag-isip-isip niyang sobrang tanga niya sa parteng hindi siya lumaban at hindi niya ipinagtanggol ang sarili sa lahat ng kumukot siya sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Cassandra bago nagsimulang magsulat. Tahimik siyang nagsusulat nang biglang may isang lalaking pulubi ang umupo sa tabi niya. Nagulat naman siya dahil hindi niya man lang naramdaman ito na lumapit sa kinauupuan niya. Ala, ano pong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ni Cassandra. Pwede ba rito muna ako magpapalipas ng gabi, iha? Wala na kasi akong matutulugan eh. Pinaalis ako ng may-ari ng tindahan sa kabilang kanto. Wika ng lalaki. Nakaramdam ng awa si Cassandra, kaya saglit niya itong iniwan. At pagbalik niya ay bit-bit niya ang kumot at saka unan. Ito po, sa inyo na lang muna ito. Gamitin niyo po. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo mapapasok sa bahay. Siksikan na rin po kasi kami dun eh. Baggalang nasambit niya at ibinigay sa lalaki. Tinanggap naman ito ng lalaki at humiga sa malapad na papag. Naganap naman ulit ang pwesto si Cassandra sa harap ng kanilang bahay. 11:00 na siya ng gabi natapos. Hindi na nakayanan ng katawan niya ang tumayo, kaya nakatulog na lamang siya sa kinauupuan. Tiniis niya ang mga kagat ng lamok. Hindi rin naman siya makakapasok sa bahay nila dahil wala siyang kumot at unan. Baka mas lalo lang siyang papakin ng lamok doon. Nang mapagtanto ng lalaki na tulog na si Cassandra, dahan-dahan siyang tumayo at nagpalit ng anyo bilang isang mahumanay. Nakangiti siyang nakatingin sa natutulog na si Cassandra at nilapitan ito. Binuhat niya si Cassandra at pinahiga sa papag na kanyang hinihigaan kanina. Kinumutan niya ito at hinalikan sa noo bago tuluyang naglaho na parang bula. Kinabukasan, nagising si Cassandra sa isang sikat ng araw na tumama sa kanyang balat. Bumangon siya at laking gulat niya nang nasa papag na siya. Hindi niya alam kung paano siya napunta rito. Kagabi lang ay nakaupo lang siya at nakayuko sa mesa habang natutulog. Anak, mabuti at gising ka na. Pasok ka na rito sa loob. Naghanda na ako ng makakain. Napakunot noo si Cassandra at sinunod ang nanay niya. Dinala niya ang kumot at unan bago pumasok. Pagpasok niya,
tumambad sa kanyang masasarap na pagkaing nakahain sa mesa. Masaya ring kumakain ng kanyang mga kapatid. Napakunot noon naman si Cassandra dahil sa nangyayari. Saan po galing tunay? Nagtatakang tanong ng dalaga at saka inilapag ang kumot at unan. Ano ka ba? Yung boss ng papa mo sa trabaho nagpunta rito kaninang madaling araw. Pinabalik siya kapalit ng 5,000 na sahod. Masayang sagot ng kanyang nanay. Napanatag naman ang loob niya at nakisalo na rin sa pamilya. Nakalimutan niya na rin ang nangyari na kung paano siya napunta sa papag at nasaan na ang lalaking tinulungan niya kagabi. Pagkatapos kumain ay pinasyal rin ng mag-asawa ang mga anak nila upang bumili ng maayos na uniform at bag. Nag-grocery na rin sila bago umuwi. Yun yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Cassandra dahil first time ito. Pagka-uwi nila, dali-daling naligo si Cassandra upang hindi malate. 12:30 kasi ang pasukan nila at ngayong 11:56 na. Masayang isinuot ni Cassandra ang bagong uniforme at bag bago umalis ng bahay. Binigyan din siya ng baon ng kanyang ina, kaya sobrang natuwa siya. Bumili rin siya ng milk tea bago pumasok ng paaralan. Pagpasok ng classroom, nagulat ang mga kaklase sa bagong mukha ni Cassandra, lalo na si Philine at Janine. Pinag-uusapan si Cassandra ngunit hindi niya iyon pinansin, sapagkat nag-focus lamang siya sa pag-inom ng milk tea hanggang sa dumating ang kanilang guro. Break time. Pagkatapos bumili ng pagkain, dumiretso si Cassandra sa garden. Mas pinili niyang manatili roon kaysa makisalamuha sa mga estudyante sa cafeteria. Baka kasi ipahiya siya ni Philine doon. Habang tahimik na kumakain, isang pamilyar na lalaki ang lumapit sa kanya at bumati. Nakasuot ito ng uniform na pang-janitor ng school. Cassandra, napalingon siya rito. Tumayo naman ang dalaga para batiin ito. Magandang hapon po, Manong. Kumain na po ba kayo? Tanong nito at pinatabi niya ang lalaki sa kanya upang makaupo. Hindi pa nga eh. Nagugutom nga ako. Naawa naman kaagad si Cassandra at binigay ang burger na kanyang binili at saka shake. Ay, hindi. Huwag na. Okay lang. Manong, tanggapin niyo na po. Walang virus yan ha. Share your blessings nga sabi nila, di ba? Sige na po. Walang nagawa ang lalaki kundi tanggapin na lang ito. Kilala ni Cassandra si Manong Jefferson. Walang-wala rin ito katulad niya at maliit lamang ang sinasahod ng school sa mga janitor nila. Mag-uusap pa sana ang dalawa ngunit bigla namang nagring ang bell. Hudyat na natapos na ang break time. Manong Jeff, una na ako ha. Pakabusog ka. Pahabol ng dalaga bago tuluyang umalis. Tumayo naman si Manong Jefferson at nakangiting tumingin kay Cassandra na tumatakbo papalayo. Unti-unti namang nagbago ang anyo ng lalaki at muli, naging isang mahumanay. Napangiti naman siya at hinawakan ng kanyang tumitibok na dibdib. Nangyayari ito tuwing nalalapitan niya nang malapitan si Cassandra. Napailing na lamang ang mahumanay at biglang naglaho. Habang papaakyat si Cassandra, nakasalubong niya si Manong Jefferson na masayang nakikinig ng music sa earphones nito. Umurong ang dila niya dahil sa pagtataka. Nasa baba lang kanina si Manong Jefferson. Papaanong napunta siya sa taas at paanong nakasalubong niya ito. Tatanungin niya sana ito ngunit hindi na lang.
Dahil baka mag-akalang matanda na nababalaw na siya. Kaya ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at umakyat na kaagad ng classroom. Pagkarating sa harap ng classroom, nasilip niya na wala pa ang guro. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagbukas niya ng pintuan, napasigaw siya nang maramdaman ang malamig na tubig na tumama sa kanyang ulo. Dahilan upang mabasa siya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at napagtantong pinagtatawanan siya ng mga kaklase, except kay Kiko, na sinusuway ang mga ito. Naka-cross arm naman si Phylene at Janine habang nakatingin sa kanya. Yan, nagmukha ka ulit itim na basahan. Natatawang sambit ni Phylene. Tinignan ni Cassandra ang uniform at naging gulat niya na puro itim na ito. Ink pala ang tinapon sa kanya nila Phylene. Kaagad na lumabas ng classroom si Cassandra at tumiretso ng CR upang maghugas. Ngunit pagkadating niya doon, nakasalubong niya si Shera at ang mga alipores nito. Nang bubuli din ito sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi ang dumiretso sa garden. May tubig naman doon kaya pwede siyang maghugas. Kaagad niyang hinubad ang uniforme at binasa ang katawan ng ink bago pa matuyo ito. Mabuti na lamang at naagapan kaya nawala agad. Pinulot naman niya ang uniform sa lapag at binuhusan ng tubig tsaka kinusot. Hindi napigilan ni Cassandra ang mapaiyak habang kinukusot ang nag-iisang uniform. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung bakit ginaganon siya ng mga tao. Bakit siya pinapahirapan ng mga ito? Hindi napigilan ni Cassandra ang mapaluha habang kinukusot ang nag-iisang bagong uniform. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung bakit ginaganon siya ng mga tao. Bakit siya pinapahirapan ng mga ito? Wala naman siyang masamang ginagawa. Pagkatapos siyang maayos ang sarili, aakmang babalik na sana siya ngunit biglang nawalan siya ng lakas na loob na muling harapin sina Phylene. Bumalik na lamang siya sa garden at muling pumasok sa Angel's Forest. Doon niya lahat sinigaw ang sakit na nararamdaman. Wala siyang pakialam kung may mabubulabog siyang mga engkanto o elemento. Iniyak niya ang lahat ng sakit na nararamdaman. Ang ingay mo naman. Napalingon siya nang makita si Marvin. Kaagad niya itong tinakbo at nilapitan, tsaka niyakap ng mahigpit. Malamig ang katawan ng binata ngunit walang pakialam si Cassandra. Gusto niya lang na may makayakap dahil pagod na siya. Ayaw na niya sa mundo kasi gusto niya sa mundo mo. Di joke lang. Ayaw ko na rito. Pagod na ako. Gusto kong takasan ng lahat at bumalik na lang kapag ayos na. Pagod na ako. Bakit napakasama ng mundo? Umiiyak na wika niya. Ginantihan naman siya ni Marvin ng yakap at pinatahan. Para kay Cassandra, wala lang sa kanya ang yakap. Ngunit para kay Marvin na isang mahumanay ay may ibig sabihin. Oo, tama. Si Marvin ang mahumanay na nag-aanyang pulobe at janitor upang subukin si Cassandra. Ngunit hindi pa roon nagtatapos. Bakit? Gusto mo na ba talagang maglaho rito sa mundo niyo? Tanong ni Marvin. Ilang minuto pa bago nakasagot si Cassandra. Kumalas muna sa pagkayakap ang dalaga bago sinagot si Marvin. Hindi ko alam. Naguguluhan na sagot ni Cassandra at umupo sa malalaking ugat ng puno. Umupo rin si Marvin sa tabi niya at isinandal ang ulo ni Cassandra sa balikat niya. Para kay Marvin, napakaswerte ng araw na iyon dahil tuluyan niyang nahawakan ng babaeng kanyang napusuan. Ilang minuto bago natapos ang pag-iyak ni Cassandra,
Umayos ng upo ang dalaga at saka pinunasan ng luha. Pasyensya ka na ha. Madrama lang talaga ako. Normal lang na umiiyak. Hindi drama yan. Sorry talaga. Ano ba ang nangyari? Kwento lahat-lahat ni Cassandra ang nangyari at ang pang-aalipusta ni Philin at Janine. Huwag kang magalala. May karma rin na darating sa kanila. Kinahaponan pag-uwi, isinumbong kaagad ni Cassandra ang nangyari sa uniform niya. Susugurin sana ng kanyang ina si Philin, ngunit pinigilan niya lamang ito. Mayaman po ang pamilya nila, Nay. Huwag na. Karma na lang ang bahala sa kanila. Sagot ni Cassandra at pinakalma ang anak. Huwag kang mag-alala. Bibilhan ka namin ulit ng uniform sa pangalawang sahod ng papa mo ha. Sige na. Ihatid mo muna tong ulam na niluto ko sa lolo Nero mo. Kaagad namang sinunod ni Cassandra ang utos ng ina. Pagkadating niya sa bahay ng kanyang lolo, inabot niya kaagad ang ulam na niluto ng kanyang mama. Kumustang pag-aaral mo? Tanong ng matanda. Ngumiti naman si Cassandra at sinabing ayos lang. Naudlot ang pag-uusap nila nang biglang may kumatok sa pintuan ng matanda. Dali-dali itong binuksan ni Cassandra at tumambad sa kanya ang babaeng may magarang kasuotan. Si Lolo Nero. Kailangan ko siya dahil ang anak ko ay naengkanto. Pinapasok naman kaagad ni Cassandra ang babae. Sumunod ang asawa nito buhat-buhat ang anak nilang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra nang makitang si Philin ang dinala ng babae dito. Ginamot ng matanda ang dalaga at nag-usal ito ng hindi naiintindihang lingwahe. Malaki ang galit ng engkanto sa anak mo, Mrs. Ano? Wala namang ginawang masama ang anak ko. Ni hindi yan napunta sa kakahuyan. Galit na wika ng babae. Hindi porket hindi napunta sa kakahuyan, hindi na magagalit ang engkanto. Siguro may nagawang mali ang anak niyo na sobrang ikinagalit niya. Katulad ng ano po, Lolo Nero? Biglang sabat ni Cassandra. Katulad na lamang ng sinaktan niyang napupuso ang babae ng engkanto na iyon. Mabait po ang anak ko sa paaralan. Ang alam ko wala siyang nasasaktan. Mas mabuti pang kayo na lamang po ang kumausap sa anak mo pag-uwi niyo. Ito muna ang ipainom ninyo sa kanya upang hindi lumala ang sakit na ibinigay ng engkanto. Tumango naman ang babae at nagpasalamat sa matanda. Inabutan niya ito ng 1,000. Tumanggi ang matanda ngunit hindi nagbatinag ang babae. Kaya walang ibang nagawa si Lolo Nero kundi ang tanggapin ito. Pag-alis ng tatlo, pinaupo niya si Cassandra sa harapan niya upang kausapin. Alam niyang may kinalaman si Cassandra sa nangyari dahil minsan na naikwento niya kay Lolo Nero si Philin na nang aasar o nanlalait sa kanya. Apo, sigurado ka bang wala kang kinalaman dito? Tanong ng matanda. Lolo naman, alam niyong hindi ako naniniwala sa engkanto at saka kahit ano pang alipusta ni Philin sa akin. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Tinuruan niyo akong magpakumbaba, hindi ba? Alam ko, Apo. Naintindihan kita. Ang ibig kong sabihin, wala ka bang nakausap na engkanto? Lolo, wala naman po. At saka maraming inapi si Philin sa school. Hindi lang po ako. Biglang hinawakan ng matanda ang kamay ng dalaga. Pumikit ito at nilakbay ang daliri sa mga kamay ni Cassandra. Ilang minuto pa ang makalipas nang iminulat ulit ni Lolo Nero ang mga mata. Hindi ako nagkakamali. Isang mahumanay ang nagkagusto sa iyo, Apo. Siya rin ang naging dahilan ng pagkasakit ni Philin.
Nanlaki ang mga mata ni Cassandra at natakot sa sinabi ng kanyang lolo. Po, layuan mo na lang siya kung sino ang alam mong lumalapit sa iyo. Sa totoo hindi masama ang mga mahumanay, pero mas mabuting lumayo ka lamang sa kanya. Hindi ko po alam, Lo. Hindi ko maintindihan. Ang mahumanay ay may kayang magpalit ng anyo. Malalaman mo kung engkanto ba ang nakakausap mo dahil walang guhit ang kanilang mga kamay katulad sa mga tao. Ayun ang hindi nila kayang kopyahin sa atin. Natahimik naman si Cassandra dahil sa sinabi ng lolo. Hindi niya inakalang may magkakagusto sa kanya na engkanto. Tumayo ang matanda at isinalin ang ulam na dala ng apo sa isang Tupperware. Kung hindi mo siya kayang layuan at kung nahuhulog na rin ang puso mo, mas mabuting sabihin mo na lamang na tigilan niya ang panggagambala kay Philin. Pero apo, tandaan mo, wag na wag kang kumain sa kahit anong ibibigay niya. Ito ay itim na kanin na pwedeng magdala sa iyo sa mundo nila. Mahabang paliwanag ng matanda at saka inabot ang pinggan na walang laman. Tumango-tango si Cassandra at kinuha ang pinggan. Umuwi na rin siya upang makakain na rin ng panghapunan. Siguradong hinihintay na siya ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, walang ganang pumasok si Cassandra. Baka kasi siya ang mapagbibintangan ni Philin na naging dahilan ng pagkasakit niya at masira ulit ang kanyang reputasyon sa school. Umabsent muna siya sapagkat pagkaramdam niya ay nangihina ang kanyang katawan. Mas pinili niya na lamang na manatili sa bahay kaysa makipagsalamuha ulit sa mga estudyante ng kanilang paaralan. Anak, sigurado ka bang hindi ka sasama sa paghatid ng mga kapatid mo? Tanong ng mama niya. Umiling na lamang si Cassandra kaya walang nagawa ang nanay. Pagkaalis ng kanyang nanay at mga kapatid, sakto ring may dumating na lalaki at kay ubod ng pangit ang itsura. May mga malalaking ngipin ito, mga matang naluluha at maraming muta at saka madumi. Nanghingi ito ng pagkain kay Cassandra at dahil sa awa, kaagad niya itong binigyan ng kanin at ulam na tira pa kagabi. Habang kumakain, umupo si Cassandra sa maliit na upuan at pinagmamasdan kung paano kumain ang pangit na lalaki. Hindi ka ba nandidiri at natatakot sa akin? Tanong nito sa kanya. Umiling naman si Cassandra at iniwan ito saglit upang kumuha ng tubig. Paglabas niya, kaagad niya itong inabutan ng isang pitsil na tubig at malinis na baso. Kaagad naman iyong tinanggap ng lalaki. Bakit hindi ka nagsasawang tumulong? Mahirap lang din kayo. Tanong nito. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang buhay. Kami rin mahirap pero walang mawawala kung tumulong, di ba? Sagot ni Cassandra. Bakit malungkot ka? Wala, okay lang ako. Sigurado ka ba? Napabuntong hininga si Cassandra at walang nagawa kundi sabihin ang totoo. Sabi kasi ni Lolo, yung engkanto raw na nagkakagusto sa akin, kakausapin kong itigil ng pananakit kay Philin. At kaya rin ako malungkot kasi baka ipagkalat ni Philin na akong dahilan ng pagkasakit niya. Natatakot akong laitin ng mga estudyanteng walang alam sa nangyari. Mahabang paliwanag niya. Tumango-tango naman ang lalaki at nagpasalamat saka nagpaalam. Ingat ka ha. Kaagad na niligpit ni Cassandra ang mga plato at tubig na ginamit at saka pumasok ng bahay. Nagbago ulit ng anyo ang lalaki at naging isang mahumanay. Pero ngayon,
Hindi na ngiti ang nasa labi niya, kundi ang paggawa. Nakaramdam siya ng awa sa babaeng kanyang minamahal. Nakaramdam rin siya ng pagsisisi sa ginawa niya. Kaagad siyang naglaho at napagdesisyon ng bawiin ang sakit na binigay niya kay Philene. Para lang din sa kapakanan ni Cassandra. Kinabukasan, masayang gumising si Cassandra at naghanda. Maaga kasi ngayon ang schedule nila, kaya wala na siyang oras na inaksaya pa. Pagkatapos niyang maganda, dali-dali siyang nagbihis at nag-ayos ng sarili. Aalis na sana siya nang makasalubong ang kanyang papa. Pa, wala ka pong pasok? Tanong ni Cassandra. Anak, wala. Ito, nagtaya na lang ako sa loto. Malay mo, di ba? Manalo tayo. Ano? Alis ka na ba? Opo, pa. Maaga kasi ang pasok namin ngayon. Tumukot ang tatay niya ng 50 pesos at inabot sa kanya. Iyan lang muna ang baon mo, anak, ha? Bukas pa kasi ako makakabalik sa trabaho. Mag-iingat ka, anak. Bumeso naman si Cassandra sa ama bago tuluyang umalis. Pakaramdam niya'y guminhawa ng panandalian ang buhay nila. Pero hindi pa rin talaga mawala sa utak niya ang pangangamba na baka biglang bumalik ulit sila sa dating gawi na isang kahig isang tuka. Habang naghihintay na tumigil ang mga sasakyan upang makatawid, natanaw ni Cassandra sa di kalayuan ang isang maputi, matangkad, may mahabang itim na buhok at gwapong lalaki. Tila pinapalibutan ito ng ilaw habang nakatingin sa kanya. Kinusot-kusot niya ang mga mata bago tinignan ulit ang nag-aakalang namamalikmata siya. Ngunit hindi pala. Nandoon pa rin sa gawin nito ang lalaki at nakatingin sa kanya na para bang may pinapahiwatig. Miss, ano, tatawid ka ba? Napabalik sa wisyo ang dalaga nang marinig ang tanong ng isang lalaki na nandoon sa daan. Tumango naman siya bilang tugon at hindi nawala ang tingin sa lalaki kanina. Beep! Napasigaw siya dahil sa gulat ng may biglang bumusina. Isang malaking truck ang nasa harapan niya ngayon. Kaagad bumaba ang driver at sinigawan siya ng sinigawan. Hindi niya pinansin ang driver at may panahon pang tumingin sa gawin ng lalaki. Ngunit wala na iyon doon. Pagkarating sa classroom, bumalik sa normal ang lahat. Hindi siya pinag-uusapan at makisipilhin ay hindi magawang makatingin sa kanya. Hinayaan niya na lamang iyon hanggang sa mag-break time. Habang pumipila sa cafeteria, nilapitan siya ni Philene at tinanong kung pwede ba siyang makausap saglit. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Pagkatapos mong bumili rin sa garden tayo magkikita. Malamig na wika ni Philene. Pagkatapos makabili, dumiretso nga si Cassandra sa garden. At doon nakita niya si Philene. Naghihintay sa kanya. Pagkalapit niya, kaagad tumayo ang dalaga at niyakap siya ng mahigpit na pinagtataka niya. I'm so sorry for what I did to you, Cass. I'm just fucking jealous kasi even though you're poor, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo between us. At yun ang hindi ko nagawa. Pasyensya ka na. Ginantihan naman ang yakap ni Cassandra sa Philene at pinatawad na ito. Kinalauna naging magkaibigan sila. Habang tahimik na nagsusulat, isa-isa sa mga kaklase niya ang lumapit sa kanya at may binigay na sulat. Wala itong imik bago lumabas ng classroom. Nagtatakang binuksan ni Cassandra ang sulat at binasa ang laman. Magkita tayo sa kagubatan.
Mamayang uwian. Marvin. Inipit ni Cassandra ang sulat sa libro bago pinagpatuloy ang pagsusulat. Uwian na nangyayain siya ni Philin, ngunit tumanggi siya dahil hindi niya bibiguin ang kaibigang si Marvin. Pagdating niya sa garden, walang tao roon. Kaya nilibot niya ang buong hardin. Walang Marvin ang nagpakita. Kaya naisipan niyang puntahan ito sa dati nilang tagpuan. Walang iba, kundi ang malaking puno. Pagkarating niya roon, isang lalaking kumikintab sa liwanag ang nakita niyang nakatayo roon habang nakatingala sa puno. Sinuri niya muna ito at doon niya na lamang napagtanto na itong lalaki ang nakita niya kaninang umaga habang patawid siya sa isang daan. Hello? Ilang segundo pang makalipas bago lumingon ang lalaki. Gwapo ito sa malapitan at kahit sino ay mabibihag dito. Naamoy din ng dalaga ang matamis nitong amoy, gaya ng sinabi ni Lolo Nero. Ngunit hindi nagpadala si Cassandra. Kilala niyo po ba si Marvin? Wala sa sariling tanong niya. Ngumiti ang lalaki at umiling. Inilahad niya ang may ilaw na kamay kay Cassandra. Aking Reyna, maaari ko bang mahawakan ang iyong mga kamay? Hindi makagalaw sa kinatatayuan niya si Cassandra. Ngunit sinikap nitong iabot ang kanyang mga kamay sa lalaki. Biglang may lumabas na lagusan sa isang malaking puno. Hindi nagdalawang isip na dalhin ng mahumanay si Cassandra roon. Hindi rin makapigil si Cassandra sapagkat hindi niya maigalaw ang katawan at maibuka ang bibig upang makapagsalita. Pagkarating nila sa loob, isang malawak na kaharian ang tumambad sa kanya na animoy nasa isang fairy tale siya. May mga nagsiliparang paro-paro sa paligid, naggagandahang bulaklak, kumikintab na mga puno at mga gintong kabahayan at kaharian. Ito ang aking kaharian. Ako si Marvin. Ako ang pulubing binigyan mo ng kumot at unanon. Ako ang pangit na taong nanghingi ng pagkain sa iyo. At ako ang tagalinis na binigyan mo ng pagkain at maiinom. Hindi makapaniwala si Cassandra sa nakikita at naririnig niya. Hinarap siya ng lalaking mahumanay sa kanya. Sinusubok ko ang mga babaeng aking napupusuan. Ngunit ikaw lamang ang nakagawa nito. Hindi mo ko tinaboy at tinanggihan katulad ng iba. Bakit mo ginagawa ito? Sa wakas nakapagsalita na rin siya. Sapagkat iniibig kita. Unang kita ko pa lang sa iyo noon. Sobrang nabighani na ako sa kagandahang taglay mo. Kaya sinubo kita at mas lalo akong nabighani sa ugali at pagkatao na mayroon ka, Cassandra. Paliwanag ng mahumanay. Kaya kita dinala rito upang ipakita sa iyo ang magiging buhay mo. Kung pipiliin mo ritong tumira o dito sumama. Kaagad na binawi ni Cassandra ang mga kamay niya. Hindi ako sasama sa iyo. Ayaw ko. Gusto kong umuwi sa amin. Ngumiti ang mahumanay at hinawakan siya sa pisngi. Wala akong magagawa kung yan ang gusto mo, aking Reyna. Pero gusto ko lang malaman mong iniibig pa rin kita. Kung gusto mong manatili sa pagiging mortal. Doon na lamang kumalma si Cassandra. Ibalik mo na ako sa amin. Salamat kung pinadama mo ang pagmamahal na gusto kong madama sa isang tao. Ngunit hindi ko kayang manirahan dito. Marami akong pangarap. Kung yan ang gusto mo, maaari ka nang bumalik, aking Reyna. Pumitik ang mahumanay at biglang nandilim ang paligid ni Cassandra. Kinabukasan, unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata.
Nagising siya sa ingay ng kanyang mga magulang. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at sinilip ang mga ito. Ano pong nangyari? Anak, nanalo tayo sa loto. Mayaman na tayo. Milyonaryo na tayo. Masayang sigaw ng tatay niya at hinahalikan sa pisngi ang nanay niya dahil sa tuwa. Kagad namang lumabas si Cassandra at doon. Nakita niya ang mahumanay na nakangiting nakatingin sa kanya. Nginitian ni Cassandra ito at bumulong ng salamat. Tumango ang mahumanay at unti-unting naglaho. Mula noon ay hindi na niya ito nakita at kahit pinuntahan niya ito sa malaking puno na dati nilang tagpuan, hindi na talaga ito nagpakita pa. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi maingay na ang aso.